Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, makakasama natin si Harry Bayona. Harry, good morning. Ano ang magiging lagay ng ating panahon ngayong Wednesday? Good morning, Sir Perceline. Good morning mga kababayan at narito na nga pong latest sa lagay ng ating panahon. Dalawang weather systems pong umiiral sa ating bansa. Una, ito nga po yung tail end of a cold front at pangalawa, yung trough naman po ng low pressure area. Unahin po natin yung tail end of a cold front, no? Ito nga po yung particular nakakaapekto dito po yan sa extreme northern Luzon. Dala-dala po nito ay convective clouds kung kaya't asahan ng light to moderate rain showers and thunderstorms. Diyan po yan sa Batanes, Calayan at ganun din sa Aurora, Quezon, Bicol region at ganun din sa Caraga. Ang trough naman po ng low pressure area ay nakakaapekto diyan po yan sa Eastern Mindanao. Wala namang dapat alalahanin dahil ayon kay Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza, hindi naman natin inaasahang magiging bagyo ang LPA sa labas ng ating bansa. Dito po sa atin sa Metro Manila at sa titirang bahagi ng ating bansa, wala po tayong dapat alalahanin dahil naman ang mararanasan maliban na lamang po sa isolated rain showers and thunderstorms. Ano nga ba ulit pag sinabi nating fair weather? Pag sinabing fair weather po, magiging maganda ang panahon ngayong umaga, pero pag sapit ng hapon o gabi, makararanas nga tayo ng mga pag-ulan. At dahil maginaw na nga po yung ating panahon, no, naku, magdala po tayo ng jacket para hindi tayo magkasipon, no? Lalo pat usong-uso rin ang sakit ngayong holiday season. At iyan nga po, no, mga kababayan, balitang-balita rin ang pagpatak ng niebe sa Egypt, Middle East at Vietnam. Papaano nga kaya nagkaroon ng snow sa mga nabanggit na lugar? At mga kababayan, nakaranas nga ng pagpatak ng snow ang Egypt, Middle East at Vietnam. Ang mga lugar na ito ay hindi naman talaga inuulan ng at marami ang nagtataka. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza, ang sanhi umano ng pagpatak ng niebe sa mga nabanggit na lugar ay ang climate change sa buong mundo. Ngayon ang tanong ng karamihan, posible rin kayang maranasan ng snowfall dito sa Pilipinas. Well, ayon kay Mr. Mendoza, may posibilidad umano na mangyari ito. Ayon pa nga po kay Mr. Mendoza, kapag malaki ang high pressure area sa mainland China at Siberia, malalaki yung mga ulap sa tapat ng mga nabanggit na bansa, posibleng ang mga snow na papatak dapat sa mga nabanggit na lugar ay madala sa bansa sa pamamagitan ng malakas na hangin gaya ng northeast wind flow sa mataas na lugar ng himpapawid. But then again, patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga eksperto ang snowfall na nangyari sa Egypt, Middle East at Vietnam. At para walang makaligtaan sa mabilis sa pagbabago ng ating panahon, ugaliin ang pagmomonitor ng weather updates via Panahon TV. And alright mga kabayan, yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Para mag-i-update tayo lagi sa lagay ng ating weather, please like our Facebook page, panahon.tv, or you can also follow us on Twitter at Panahon TV at ang ating website, pwedeng i-check, www.panahon.tv. At your service po new weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang, may tamang panahon bawat pagkakataon. Back to you, Perceline. Advance Merry Christmas! Advance Merry Christmas din at maraming salamat, Harry Bayona.